Impeachment versus Sara, lumarga na. Ganito ang pambungad na pamagat ng Filipino Star ngayong opinyon na may petsang Mayo 19, 2026. Ganito ang sinasaad sa kanilang nalathalang editorial. Sa wakas, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isinuot na ang kanilang robes na maroon at nanumpa bilang senator judges. Tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa proceedings. Hinihinalang tumakas si Bato noong madaling araw ng Mayo 14, makaraan ang barilan sa Senado. Hindi matukoy ang kinaroroonan ni Bato. Meron siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ngayong nagsimula na ang impeachment trial ni Sara, malalaman na ang mga katanungan na bumabalot sa mga inaukusa sa kanya. Malalaman na marahil ng taong bayan ang katotohanan. Si Sara ang tanging Vice President ng Pilipinas na na-impeach ng House of Representatives ng 2 beses. Nakakuha ang House ng 257 na boto. Noong nakaraang taon, 215 mambabatas ang bumoto para ma-impeach si Sara. Subalit, hindi na isatukuparan ang trial sa Senado sa pamumuno ni dating Senate President Chis Escudero. Binatikos noong nakaraang taon ng Senado sa pamumuno ni Escudero dahil sa hindi pag-aksyon sa impeachment case ng Vice President. Ngayon, sa pamumuno ni Cayetano, natuloy ang inaabangang trial. Naharap si Sara sa mga sumusunod na kaso: pagbabanta sa buhay ni na President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at Speaker Martin Romualdez noong November 2024. Pagwaldas ng confidential funds kung saan sa ghost expenses umano napunta ang 255 million mula sa 612 million ng Office of the Vice President at DepEd, alias ang mga binayaran gaya na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oisi at iba pa na walang birth, marriage o death records sa Philippine Statistics Authority. Inubos din daw ni Sara ang 125 million sa loob ng 11 araw. Panunuhol na mahagi ng libu-libong piso si Vice President Sara sa opisyalis ng DepEd na namamahala sa bidding at procurement. Tagong yaman. Ayaw ipaliwanag ni Sara ang 2 bilyong yaman na kinamal noong 2007, 2012, 2016 at 2022. Wala ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth niya bilang Vice Mayor at Mayor. Pag-udyok ng sedisyon ng paulit-ulit na manawagan sa madla at militar na magrebelyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Dapat gampanan ng Senado ang tungkulin. Huwag hayaang mawala ang tiwala ng taong bayan. Dapat malaman ng taong bayan ang katotohanan sa mga inaakusa kay Sara. Nagsasawa na ang mamamayan sa pagtatago ng mga kaduda-dudang bagay. Dapat balantad na ito ngayon. Ipakita naman ni Senate President Cayetano na karapat-dapat siya at walang pinoprotektahan.